Tatanim tayo ng mais. Mais. Tatlo yung nilagay mo, tatlo? Ba? Tatlo? Tatlo. Hello mga kababayan. It's me again, Melvin Vlog. Ang gagawin po natin ngayon ay magtatanim tayo ng kamuting kahoy. So tara, samahan niyo ako sa aking pagtatanim. Let's go! Hello mga kababayan, ito po yung kamuting kahoy na itatanim natin ngayon. Ang kamuting kahoy na ito mga kababayan ay galing pa ito kina Peking Koreana. At dinala dito nila Sir Paul nung pumunta sila doon sa kanila, nila Peking Koreana. At ipatatanim ito ngayon dito sa sa PB Farm. At ang inutusan na magtatanim ay ako, which is Melvin Vlog. Yan po mga kababayan, it's me again, no? Yours truly ang magtatanim nito ngayon mga kababayan. So yan po. Before tayo magtanim mga kababayan, ipakikita ko muna sa inyo yung mga mais na tinanim ng Crispaw. Ito po. So ang nagtanim pala nito mga kababayan ay sina Sir Paul at Chris na mahusay. Kaming tatlo pong nagtanim nito mga kababayan. Yan po. Ang mais na tinanim nila Crispaw, wow, tumubo na mga kababayan. Ito, yan. 1 week pa ata yung nakaraan mga kababayan at ito na siya ngayon. Tatlo yung nilagay mo, tatlo? Ba? Tatlo? Tatlo. Ito. Yan. Oops. Medyo madulas ang ngayon mga kababayan lupa dahil umulan kagabi. Ito. Yan. Hanggang doon, no? Dito din po mga kababayan, may tanim din po dito. Wait lang, kunin ko muna yung kamuting kahoy. Baka maiwan naman. Ay. So yan. Ito po yung mais tinanim. Tinanim namin tatlo. Kami nila Crispaw, Sir Paul at Peking Koreana. Ito. Tumubo na. Hindi naman masyado yung tawag nito, marami yung tinatanim namin mga kababayan dahil lang to, pangkain lang to. Yan, tumubo lahat ng tinanim namin dito hanggang doon mga kababayan, no? So yun mga kababayan, na kailangan natin talagang kunin yung mga damo dito bago tayo magtanim ng kamuting kahoy. Yun po, no? Dahil kung magtatanim tayo ng kamuting kahoy tas marami mga damo, ang taba ng lupa mga kababayan ay mapupunta lang sa damo. So yung tinanim natin na kamuting kahoy ay pagtubo niya siguradong payat at hindi tataba. Dahil kunti lang yung nutrients na makukuha niya sa lupa. Ang taba ng lupa kunti lang makukuha niya, no? Dahil maraming damo. So kailangan talaga natin kunin yung mga damo mga kababayan bago tayo magtanim ng mga halaman. Like kamuting kahoy, yan po, no? So, yan mga kababayan na kinuhanan talaga natin ng damo, no? Para sure na madali lang tumubo yung kamuting kahoy. Yan po.
So yun mga kababayan, comment lang po kayo kung tama ba tong ginagawa ko. The way na magtanim ako ng kamuting kahoy. Sa amin kasi sa bukid mga kababayan, ganito lang kasi yung way ng pagtatanim namin ng mga halaman ng kamuting kahoy, lalong lalo na no. So kung may napansin kayo na di tama or mali yung way o pamamaraan ng pagtatanim ko ng kamuting kahoy mga kababayan, just comment down below para malalaman natin. At sa susunod na kung may itatanim na naman tayo ng kamuting kahoy or ano pa man yung mga halaman na itatanim natin, ay may alam na tayo kung paano itanim, the way kung paano itanim mga kababayan no? So comment lang kayo para malaman natin. Yan po. Yun mga kababayan, ito po yung natanim na natin na kamuting kahoy. Ilang puno kaya to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 yung ano natin mga kababayan. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 yung natanim nating puno ng kamuting kahoy. At may natira pa dito. Kulang yung area na nilinisan natin. So dito natin to itatanim. Kunin lang natin itong mga damo at mga layang dahon ng saging. So yun mga kababayan, yung sobra na hindi na itanim na natin dito. Yung sobra kanina dito. Yun po. Naitanim na natin pa ito ngayon. So marami-rami itong naitanim nating puno ng kamuting kahoy mga kababayan. Pag ma-harvest na ito, marami-rami ring ma-harvest nito mga kababayan. So yun po. At masarap itong kainin yung nito mga kababayan. Pag ma-harvest na ito, masarap kainin. Yung niya, tawag nito, bunga. Yan po. So papauwi na tayo ng PB House mga kababayan. Kanina mga kababayan wala pang araw, ngayon may araw na. Maaga kasi tayong nagising mga kababayan para maitanim lang itong kamuting kahoy na iniutos ni Sir Paul sa akin. Yan po. Papauwi na tayo ng PB House mga kababayan. Sana marami ang ma-harvest dito na mga kababayan ng kamuting kahoy. Mga kamuting kahoy, sana maraming ma-harvest sa inyo. Yan po. Bye-bye. May mga damo na dito. Kailangan na itong ma-spray ng herbicide mga kababayan, yung pangpatay ng mga damo. Dahil yung tanim na durian dito ay yun po,
ng durian. Pag marami kasing damo mga kababayan, maapektuhan yung tubo ng durian dahil yung taba ng lupa ay mapupunta lang sa mga damo. So kailangan to round weeding pala. Round weeding muna bago mag-spray. Dito sa may puno ng durian. Kailangan to na tawag nito. Round weeding ba? Yung lilinisan dito, yung kunin yung mga round weeding, lilinisan dito yung kunin yung mga damo. Ito sa paligid ng puno ng durian. Yan po. Pero dito sa may pwede ito isprayhan dahil malayo naman sa durian. Dahil ang durian ay kakunin itong mga damo dito. Ganun ba? Yung malaki talaga yung dapat linisan dito sa paligid ng puno ng durian para hindi siya maabot o matawag nito matamaan ng spray ng pangdamo, yung herbicide mga kababayan. At pag mag-spray ka dito sa mga damo, dapat i-drop mo lang pag malapit na dito sa may puno ng durian. Dapat i-drop mo lang yung ganito, pag ganun lang, hindi yung mataas dahil kung mahangin malamang matatamaan yung durian at panigurado mamamatay to pag matamaan ng herbicide na pag mag-spray ka ng herbicide mga kababayan. So dapat kunting ingat din so yun po. Titingnan muna natin yung mga kababayan, yung dragon fruit na tinanim namin kung buhay na ba. Parang buhay na pala dahil may ugat na. Ito maliit pa lang na ugat, pero dito malaki na yung ugat niya. So meaning buhay na. Wow, buhay na yung dragon fruit na tinanim namin ni Junjun. So ilang taon kaya to bago hindi ko kasi alam kung ilang taon to. Basta ang importante nito mga kababayan ngayon ay buhay na. Hindi ko alam kung ilang taon to bago tawag nito. Pwede nang kainin yung bunga niya. Bunga ba or yung basta hindi ko alam. Dito din buhay na din ito dahil may ugat na maliit pa lang, pero it means mga kababayan, pag may ugat na buhay na siya. Yan po. May mga sitaw pala na tinanim dito ni Junjun. Kailangan na itong alisan ng damo dahil marami ng damo. Bago pa lang namin ito inalisan ng damo, pero ngayon tumubo naman yung mga damo. Marami-rami itong tinanim dito na sitaw mga kababayan. Pag namunga na ito at ma-harvest na, libre na yung pang-ulam, pang-gulay. Yun po, tungo dun. So marami ring puno na tinanim na sitaw. Wow, dito din may ugat na. Talagang buhay na talaga yung dragon fruit. Ito. Yung mais dito na tinanim ni Sir Pulo, malaki na. Yun mga kababayan, dito ko na po tatapusin yung vlog ko ngayon. Sana di kayo magsawang sumuporta sa akin. At sa lahat po, thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan. Dito na lang po yung bye bye.